Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa lahat ng ating bisita ngayon pong umagang ito. At ganun din po sa ating pong mga naka-online home church. So ngayon pong umagang ito, handa na po ba tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Na nandito po tayo upang makinig ng kanyang salita, papurihan siya at itaas ang kanyang ngalan. Amen po? Amen po. Sabi din po sa bago po tayo magsimula, sabi po sa Joshua 1:9, sabi po dito, "Have I not commanded you, be strong, courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Amen po, kasi po ang ating theme po for this month is Challenge to Change. Sabi po dito, madalas po tayo, takot tayo sa pagbabago. Tama po ba? Meron po bang hindi takot sa pagbabago dito? Di ba po, parang every time po na may magbabago, we get to be anxious. Nagkakaroon po tayo, parang ang dami nating tanong, gano'n. But sabi po ng Panginoon, we have to be courageous and we have to be strong. Dahil po, isa rin po sa pinangako ng ating Panginoon, that in all things will work together for good for those who love Him and keep His commandments. So, sabi po dito, God is walking this life journey with us. So, ano man po ang ating ginagawa sa ating buhay, God is always with us. So, we don't have to be afraid to change. Challenge lang po siya, but that change, ma-overcome natin yan through our God. Amen po? So, let us all stand. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay tumulong sa Diyos sa panalangin para po ang ating mga puso ay ang tuon ay nasa Panginoon. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. We also thank you, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandirito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan at sa nasa aming online home church, Panginoon. And Lord, we know na we are here, Panginoon, hindi lamang basta nangyari, Panginoon, but it is your plan, Panginoon. Kaya right this morning, Panginoon, dinudulog namin ang aming mga puso right in front of you, O God. Siyasabi mo ang puso ng bawat isa na nandirito, O God, Lord, para sa aming pagsisimula, Panginoon, Lord. Walang kahit anong sagabal, Panginoon, Lord. Anumang gawa ng kalaban, Panginoon, ang makapaghimasok, Panginoon, Lord. Siyasabi mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord, ang bawat kasalanan, Panginoon, Lord, kami ay nanghihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga ginawa, Panginoon, sinadya man namin to o hindi, O God, Lord. Sa isip man o sa gawa, Panginoon, we are asking for forgiveness, Panginoon, dahil we know, Panginoon, hindi kami makakalapit ng po, Panginoon, kung kami ay may bahid ng kasalanan sa aming mga puso. Say, Lord, pakalinisin mo nawa kami, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, lahat ng unrighteousness, Panginoon, Lord, so you can feel us, O God, Lord. Hey, Lord, ngayong umagang ito, we also pray, Panginoon, Lord, sa music ministry, Panginoon, Lord, na iyong gagamitin ngayong umagang ito. Lord, nawa, Panginoon, ang bawat isa, natatayo, Panginoon, Lord, na gagamitin mo ngayong umagang ito. Yan yung sila, Panginoon, ng double anointing, Panginoon. Para, Panginoon, Lord, mapangunahan kami, Panginoon, Lord, sa mataas na pagpupuri na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na para sa iyo, Panginoon, Lord. At Lord, sa aming pastor, Panginoon, na gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong salita, O God. We ask, Panginoon, Lord, kasamahan niyo po ang aming pastor, O God, Lord. Give him the knowledge and wisdom, Panginoon, and the freedom to speak, O God. Lord, we know, Panginoon, Lord, na mahirap nga, Panginoon, yung tema na challenge to change. Patunay, Panginoon, sabi nga sa iyong salita, masakit man ang iyong salita, Panginoon, Lord, but it is not, Panginoon, hindi yun para kami ay
matakot, Panginoon, Lord, sa change, Panginoon. But it is an encouragement for us to pursue that change, Panginoon, in our lives, Panginoon. Dahil tunay, ito ay para sa amin, Panginoon, at para sa ikalulugod mo. Kaya Lord, ngayong umagang ito, ang gagawin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ay aming inaalay, Panginoon, sa iyo. Manguna ka, Panginoon, dahil tunay, hindi namin kaya nang wala ka, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, we surrender, Panginoon, itong gawain ito sa iyo, Panginoon. Lord, manguna ka, Panginoon, at ikaw, let your Spirit shine upon us, Panginoon, Lord. Para hindi lang kami, Panginoon, na nandito, Panginoon, ang makatunghay, Panginoon, ng iyong kadakilaan, Panginoon, kundi ganun din, Panginoon, ang aming mga nasa home church, O God, Lord. Kaya Lord, dalangin din namin, O God, yung internet connection ng aming church, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, ikaw ang siyang magbantay nito, Panginoon, Lord, palakasin mo nawa ito, Panginoon, Lord, para sa aming mga nasa home church. Kaya Lord, ngayong umagang ito, ipinagkakatiwala namin ang buong gawain ito, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen po. Kaya ngayong umagang ito po, tayo pong lahat ay pangungunahan po ng ating music ministry para po sa ating praise and worship. At sa mga kapatid na lang ang Lord, masaya ba? Yan, ito sabi sa akin kanina, challenge to change. So ngayong umaga to, ang challenge sa atin ni Lord, makapilan natin lahat ng taong makikita natin. At yun mo ang katabi mo. Sabi mo, padya, masaya ka ba ngayon? Yan, so sa ating pong pagsisimula ng ating panangawitan, ang pinaka-challenge ni Lord ay apilan lahat ng ating makikita. Kaya ba natin yun? Ay, kaya ba natin yun? Kaya po ba natin yun? Sige ba? Tayo po naman ay magbabayan at apilan ang ating mga kapatid sa Lord. Praise the Lord! People. Mga extrovert pala itong mga to. So, tuloy-tuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin, ipalakpak natin ang ating mga kamay. So, sino dito ang may favorite step na sayaw? Ay, kailangan kami dito mga sayaw. Patingin ka ng favorite step na ngayong umaga. Patingin ka! Ako wala! Pag wala, lalapit ako wala kayo. Patingin
sinabi sa kanya na dahil sasayaw tayo ha, ang hindi sumayaw, hindi umuwi. So, pag sinabi naman na jump, lahat tayo tatalon. Tapos nga, jump! Nakunta pa, jump, jump! Yun! Sige, kapag napagipuin sa akin ka ha, lahat tayo ay gagalaw. Alright.
Naku, yung mga nakikita ko dito sa harap ko talaga naman. Parang lahat tayo pagod na pagod na. Pagod na po ba kayo? Hindi pa? Isa pa? Isa pa po ba? So sa umaga nito, sino ang may blessing na? Nalatanggap, taas ang kamay. Sa buong linggo, sino ang may blessing na natanggap? Malaki? Oh, nagumumapaw ba? Yun. So there is no one who can bless us with overflowing blessing. No other than our Lord. So sa umagang ito, as we sing worship songs, let this be our way na itaas si Lord sa buhay natin. Napasalamatan siya dun sa blessing na inisip natin kanina. So, natatawa lang ko, ngayon nandito ako sa harapan. Tapos nakikita ko na lahat tayo nag-e-enjoy sa pagpupuri kay Lord. I also consider that as a blessing sa buhay ko. Na hindi tayo lahat personal magkakakilala, but seeing the joy, diba, feeling that kind of joy, nakakabigay siya ng encouragement. Diba lang kahit hindi tayo magkakakilala, inapulan natin yung mga tao sa paligid natin with a happy face, diba, with a smile that is full of joy. So this morning, as we continue to worship the Lord, isipin natin yung blessing ngayon. Isipin natin paano natin yung natanggap. And let us give our 101% in worshiping the Lord this morning. Yes, Lord, we worship you.
you the highest glory, Panginoon, dahil tunay na lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay nagmula sa iyo, Panginoon. And we are bringing you back all the praises, Panginoon, all the worship, all the thanksgiving, dahil tunay, Lord, na karapat-dapat ka. Lord, we want to thank you this morning, Lord, sa lahat ng pagpapalang aming itinaas kanina, Lord. Thank you, Lord, sa mga blessings, sa mga favor, Lord, na patuloy mong ipinaparanas sa bawat isa sa amin, O God. And we claim, Lord, that this morning, Panginoon, we are about to receive much greater than that, Lord, and that is from your words, Panginoon. We will receive, Lord, another blessing, Panginoon, and another lesson for our lives, Panginoon. And we pray, Lord, may we continuously experience your love and grace in this place, Panginoon. We continue to give you the highest praise, the highest glory, the highest adoration in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan natin ang ating Lord. Amen po. Tunay po na our God deserves all the glory. Amen po? Amen po. Kaya po ngayong umagang ito, meron po tayo kaninang inano po na prayer request po dun sa ating box. At ito po ay naipamahagi na po. At ngayon po ay tayo naman po ay ililid po tayo ng ating pong pastor upang po tayo po ay magkaroon ng congregational prayer. Kaya po atin na po tawagin ng ating pastor. Sige, kahit po tayo makaupo. So, kanina, napaikot na po ba yung ating mga prayer request? So, may mga nakakuha na ng ating mga prayer request sa umaga nito. Okay? And sa mga hindi nakakuha ng mga prayer request, so siguro, I encourage everyone, okay, na yung ating sariling, yung sariling ating prayer request na lang din po yung ating pong ipag-pray, okay, sa umaga nito. Okay, sabi sa Jeremiah, sabi niya rito, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." No? So sabi ng Panginoon, napakaganda ng talatang ito ng Biblia, na sinasabi dito, no, kung tayo daw po ay mananalangin, okay, andun yung assurance. Okay, andun yung assurance na tayo ay tutugunin niya. At higit sa lahat, ipapahayag niya, ipapakita niya sa atin yung mga kamanghamanghang bagay. Okay? Sabihin, hindi lang, hindi niya lang tutugunin. Okay? So sinabi kasi dito, ipapahayag ko sa iyo at mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So ibig sabihin, andun yung bonus. Okay? Yung prayer request mo sa umaging ito lang. But, at sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umaging ito, yung great and marvelous things at ibibigay niya sa iyo. Okay? Kasi minsan, yung ating mga, yung ating mga request, minsan ito lang yung gusto talaga natin. Pero, kung mananalan tayo sa kung anong kalooban ng Panginoon sa atin, masasabi ko po, na mas talagang higit. Okay? Mas higit doon sa mga prayer request natin. Kung baga, ang prayer request mo lang sa umagang ito, kunwari, kagalingan lang, okay? Pero hindi lang yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi gusto niya, mamangha ka sa Kanya, okay? Sa umagang ito. So, as we pray for the Lord, okay? Sa ating mga pananalangin, kaya I encourage everyone, no, na kung sino man, okay? Yung may pagnanais talaga na to humble yourselves before the Lord, okay? I encourage or iniimbitahan kita ngayong umagang ito na ikaw ay lumuhod at manalangin sa Panginoon. Tanda ng pagpapasakop, tanda ng pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi sinabi din naman niya sa kanyang mga salita na kung ang kanyang bayan ay magpakumbaba, tutugunin niya, okay? Ang kanyang mga panalangin niya. So, ngayong umagang ito, sige, bigyan ko kayo ng 2 minutes, at least 2 minutes lang, ano man yung inyong nakuhang mga prayer request. Okay? And I hope and pray na may pag-pray natin yan at yung ating personal, before ng ating personal prayer request. Okay? So sige, sa umagang ito, tayo po lahat ay magsiluhod at manalangin sa Panginoon.
sa umaga ito, Panginoon. Muli, Lord, kami ay papasalamat, Lord. Papasalamat kami, Panginoon, sa opportunity, sa privilege, Lord, na kami, Panginoon, ay nabigyan ng pagkakataon na kami, Lord, ay makaluhod sa iyong katakilaan. Lord, Panginoon, dahil sinabi kanina sa kanta, you deserve the glory. And may your glory fall upon our prayer request sa umaga ito. Hindi ko alam, Lord, kung ano yung nilalaman, Panginoon, ng mga papel na isinulat ng prayer request ng aking mga kapatid o Diyos. At hindi ko rin alam, Panginoon, kung ano yung laman ng puso, Lord, ng bawat isa po sa amin. Ano yung desire ng bawat isa sa amin. But, Lord, sa umaga ito, patuloy, Panginoon, ina-acknowledge namin, Lord, that you are an all-knowing God. Ikaw yung Diyos na maalam. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na sa iyo, Lord, ay walang nalilihim. Lahat ng bagay ay bitbatin mo, Panginoon. Pati yung mga bagay na lihim namin ginagawa, Lord, sa iyo ay hayag ko, Ama. Kaya sa umagang ito, O Diyos, ano pa man, Panginoon, yung dinidesire, yung mga prayer request, Lord, ng aking mga kapatid, I pray, let your glory fall upon us, Lord Jesus, sa umagang ito. May we all receive, Lord, the assurance, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita sa umagang ito, Lord, na kung kami ay mananalangin, ano yung katugunan, and you will show us great and marvelous things that we have never known, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord Jesus, hindi kami, Panginoon, nag-uutos sa iyo. Wala kaming karapatan, Panginoon, para kami, Lord, ay mag-utos sa Diyos ng mga Diyos, sa hari ng mga hari, Lord. But, Lord, itong mga ito, Lord, ay prayer request, Lord. At narito kami, nakaluhod sa iyong dakilang harapan, Panginoon, bilang tanda na kami, Lord, ay nagpapakumbaba, bilang tanda na kami, Lord, ay nagsusumamo, Panginoon. May your will be done, Lord, sa umagang ito, O Diyos. Dahil alam namin, O Ama, ano man ang iyong kalooban, Lord, ito pinaka-best. Higit pa to, Lord, sa kung ano yung dinidesire namin, O God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hindi ko alam, again, yung mga nilalaman ng mga prayer request nila, Lord, sa umagang ito. But, isa lang ang alam ko, Panginoon. Sa iyo, Lord, walang imposible. You are God of possibilities, Panginoon. Kaya-kaya mong sabay-sabay tugunin, Lord, ang bawat panalangin sa umagang ito, O Diyos. Kaya, Lord, again, sa iyo ko pinagkakatiwala, sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito, Panginoon. Kumilos ka na, Lord. Bless us, Lord Jesus. Pour out, Panginoon. Marang mo, Lord, na maranasan namin, O Ama, yung pangako ng great and marvelous things, Panginoon. Then, to you all the glory, honor, and power. This is our prayer. The most precious name, Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. So, sige tayo po lagi makakaupo ng muli. Ayan. So, hindi ko na po tatawagan ito yung ating host. At tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating sharing the Word of God po. No, wait lang po. Yes. So again, gaya na sinabi ng host kanina, we are doon pa rin sa series ng Challenge to Change, alright? So sa buong January, ito yung aking tinatalakay, okay? And paalala ko muli, no? Pag sinabi natin challenge, no, nawaho, napalitan na talaga natin yung aking mindset no last Sunday na hindi mahirap, okay? Hindi ito problema, okay? But ito, yung salitang challenge, ito yung magmo-mold sa atin, ito yung tutulong sa atin for us to grow, okay? Ito yung magtutulong sa atin for us to be a better person, okay? Kaya pag sinabing challenge, no, huwag mong iwasan yan, okay? Because tanggapin mo ng buong buo yan kasi that challenge will make you a better person. Okay? Yung magiging magandang yung best version, okay,
ng buhay mo. Alright? So, sa aking pagsisimula, tayo po muna ay muling manalangin sa Panginoon. Ang magbanal muli, Panginoon, hindi kami matatapos, Lord, ng paghingi, Lord, sa iyo, O Diyos. Dahil tunay, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin, O Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we meditate, Lord, your holy word, I pray, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos, Lord Jesus. Let your glory, let your Holy Spirit, Panginoon, manifest, Lord, sa umagang ito, O Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Alisin mo, Lord, sa aming isipan, Lord Jesus, yung mga bagay, Panginoon, na maaaring maging kahati mo, Lord. Maging maaaring mawala yung focus namin, Panginoon, sa pagtanggap namin ng iyong mabuting balita sa umaga pong ito, Panginoon. Pagpalain mo bawat isa sa amin, ganun din, Lord, yung aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapatiran na nasa malalayong lugar, Panginoon, yung mga kapatiran namin na may karamdaman na nasa home church, Lord Jesus. I pray, Panginoon, na ikaw din, Lord, ang siyang mag-bless sa bawat isa po sa kanila, O Ama, sa iyong biyaya, Lord Jesus. Sa umaging ito, ipinagkakatiwala ko ang lahat-lahat sa aking pagpapahayag, Panginoon. Yung wisdom mo, Lord, ang siyang marinig, Lord, at hindi yung sa akin, Panginoon. Itago mo ko, Lord, sa pinakamababa, O Diyos, nang sa gayon, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, O Ama. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Itong aming dalangin na may pagpupuri ko sa salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Alright. So, sabi ko, no, last Sunday, nabanggit ko po, no, yung salita o yung kataga. No, sabi ko rito, for us to change, ano daw dapat natin gawin? We have to change the way we think. Okay? Para tayo daw po ay magkaroon talaga ng pagbabago sa ating buhay. Okay? Dapat palitan muna natin yung paraan kung paano tayo mag-isip. Tama po ba yun? Kasi nga, sabi ko nga dito, no, ang first step of change, it always comes in our mind. Di ba? Tama ba yun? Di ba hindi ka pwedeng magbago hanggang hindi ka nagdidesisyon sa buhay mo na magbago. Tama po ba? So it always comes in our mind. Alright? So sabi ko dito, yan, ang ating pagbabago ay nagsisimula sa pag-iisip. Okay? So pag sinabing nagsisimula o yung pag sinabing first step, ibig sabihin, may kasunod. Tama po ba yan? Di ba? Hindi ko ba sinabing final step yan. So ibig sabihin niya, pag sinabing first step, may kasunod, meron siyang second, alright? So, ito yung sinasabi natin, ito yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito, yung second step, right? Yung second step ng pagbabago. Sabi ko rito, yan, bakit may kailangan na may second step? Kasi hindi sapat na mabago lang yung paraan ng ating pag-iisip. Okay? Kailangan, hindi lang yung pag-iisip natin yung mabago patungkol sa ating pinaplanong pagbabago sa ating buhay. Sabi ko nito, yan, minsan kahit anong sabihin natin o ipasok natin sa ating isipan, hirap pa rin mag-manifest yung pagbabago na gusto natin sa ating buhay. Tama ba yun? Di ba? Kaya nga pumasok yung kaya nagawa yung kantang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi nga, yung mindset niya, gusto niya bumait. Okay? Kaya lang, hindi niya magawa. Why? Yun yung second step. Kasi naglalaban yung kanyang isipan at saka yung nilalaman ng kanyang puso. Amen? Di ba? Sino dito gusto mong pumayat, pero hindi mo magawa? Di ba? Gusto kong pumayat, pero hindi ko magawa. Alam niyo, naalala ko yung aking mga, aking pamilya. Pag every time daw na nagpaplano silang mag-diet, saka naman daw ako nagluluto ng masarap. Diba? Kaya ano yung pumapasok talaga, gusto nilang pumayat, pero hindi nila magawa. So, naglalaban talaga yan. Tama po ba yan? Sinong may ganun dito? Di ba? Lahat tayo may ganun ba? Alright? So, sabi ko dito, yan. Napakaganda nung quotes na nabasa ko po. Sabi ko nung quotes na nabasa ko, yan, sabi niya dyan, he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Okay? So, ibig sabihin, sabi diyan, ang tao daw po na walang lakas ng loob na makipagsapalaran ay walang magagawa sa buhay. Okay? So, yung maging focus natin ngayong umaga ito.
Alright? Sa ating pag-accept ng challenge to change. Alright? So makita natin, kung wala pala tayong yung courage, okay, to take the risk na magawa yung challenge na yan, wala palang magagawa. Wala walang mangyayari sa buhay natin. Tama ba yan? No, sabi ko rito, ang taong may pagnanais na mabago ang kanyang buhay, hanggat siya ay may takot na maaaring mawala sa kanya yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya, kapalit ng kanyang bagong buhay, hindi po niya magagawang magbabago o magbago. Hanggat meron siyang takot. Okay? Tama? Sabi ko dito, no, yung sino dito yung mga nagba-Bible reading dyan, no? Shout out sa inyo. Alright? So kagabi, di ba, kahapon ang Bible reading natin is sa Matthew chapter 6. Tama po ba yan? Okay? So makikita natin sa verse 21. Sabi nyo sa Matthew 6:21, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan daw ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. So, ibig sabihin, kung saan yung nagpapasaya sa iyo, madalas andun ang iyong puso. Tama po ba yun? Di ba? So, sabi ko dito, yan, hanggat, if we want change, makikita natin dyan, no? Kailangan o dapat handa po tayong harapin yung mga pakiramdam na maaaring mawala sa atin, yung mga bagay na nagpapasaya po sa atin. Okay? Kung talagang sisidido tayo, talagang seryoso tayo sa ginagawa natin o yung iniisip natin pagbabago sa ating buhay, dapat accept the fact na meron itong cost. Okay? May cost ito. Hindi pwedeng mangyayari ito ng kusa. Alright? Sabi ko dito, dahil hanggang hindi po natin kayang isuko yung mga bagay na pilit nating hino-hold on sa ating buhay, we will never go and move forward. Tama ba yun? Di ba? Sino dito yung may mga, ano pa, hino-hold pa? Okay? Sino yung mga puso? Di ba? Minsan, kahit masakit, pilit pa rin natin inaalala. Di ba? Tama ba yan? Kahit niloko ka na niya, pero inaalala mo pa rin siya. Di ba? Sinabi mo na sa sarili mo, gusto ko nang mag-move on. Di ba? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin magawa. Di ba, P? Di ba? Hanggang ngayon, nandun pa rin. Okay? Kaya madalas hindi tayo makapag-move on totally kasi kahit sinaktan ka na niya, pero yung sakit na yun, pilit pa rin natin pinabalikan, parang pinapahalagahan pa rin natin sa ating buhay. Tama ba yan? So again, kung nais natin ang pagbabago, kailangan matuto tayong i-deal. Dapat matuto tayong isuko yung mga bagay na pilit humahawak sa atin. Yung mga bagay na pilit humihina sa atin. Okay? Kasi sabi ko dito, kung hindi natin kayang isuko yung mga bagay na pilit na nagpapasaya o pakiramdam natin nagpapasaya sa atin, sabi ko dito, masasabi ko po, you are not ready to change. Amen? Di ba? Madalas sinasabi natin, gusto kong gusto kong mabago yung Pilipinas Pero bilang mamamayan, bilang Pilipino, ayaw mo magbago. Di ba? Kung saan-saan ka pa rin nagtatapon ng basura. Di ba? Kung sino-sino pa rin yung kinikismis mo. Kung sino-sino pa rin yung kinokorrupt mo. Di ba? Again, sabi ko rito, makikita natin sa verse 24 ng Matthew chapter 6, sabi niya rito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay? Makikita natin, sinabi ng Panginoon mismo that no one can serve two master. Sabihin, sa ating ginagawang pagbabago, kailangan talaga natin, we have to choose. Okay? Kailangan talaga natin i-set yung ating mind sa ginagawa nating pagbabago. Kailangan talaga natin maging focus tayo dito. Okay?
At kung ano man yung mga bagay na pinapahalagahan pa rin natin, na maaaring nagiging hadlang para sa ating pagbabago, kailangan na ho natin itong alisin. Okay? Yung mga nagpapabigat sa atin, kailangan natin tanggalin to. Sabi ko dito, yan, if we accept the challenge to change, hindi pwedeng dalawa daw ang gusto natin. Kailangan isa lang. Kasi no one can serve two masters. Okay? Kailangan po talagang handa tayong isuko yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo o nagpapasaya po sa atin. Sapagkat nais po natin na tayo ay mabago talaga. Okay? O sabihin mo sa katabi mo, sumo mo na siya. Sumo mo na. Joke lang, di ba? Ano ba yung mga bagay na hindi lang siya, syempre. Di ba? Yung mga bagay na nag-hold on pa sa'yo, isuko mo na. Okay? Sa Bible verse na binabasa po natin ngayong umaga ito, makikita natin, there are two things that the Lord Jesus wants us to do. Okay? Meron yan, sabi ko dyan, may dalawang bagay na gusto ng Panginoon na ma-attain natin para tayo makapagbago. Okay? Ano yung mga dalawang bagay na yan? Una, yan, the Lord Jesus wants us to stop. Everybody say, stop. Stop. Yan. Sabihin sa atin mo, stop! Yan, di ba? Dahil ang nais ng Lord sa atin. If we want change, nais ng Lord, gawin mo, una, stop. Pangalawa, ano yan? Yan. After you stop, you have to start. Okay? The Lord Jesus wants us to start. Okay? So sabi ko dito, makikita natin sa buong chapter ng chapter 6 ng Matthew, okay, sa verses 22 to 34, makikita natin dyan, una, sinasabi ng Panginoon, ano yung mga bagay na dapat natin ihinto? Okay, pag-aralan muna natin yung mga bagay na dapat natin itigil. Una, sa verse 22 to 34, makikita natin, sinasabi ng Lord, ilang beses niya sinabi na stop worrying. Huwag kang mabalisa. Itigil mo na yung pag-aalala. Okay? Tama? So sabi ko nga kanina, hindi lang siya ang dapat i-let go. Pero yung mga bagay din na nagpapaalala sa iyo, o yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabalisahan. Okay? Alright? So, ito yung nais ng Lord sa iyo, o sa ating lahat, to stop worrying. Marami tayong inaalala. Tama po ba yun? Kaya minsan talagang kahit gusto natin bumait, hindi natin magawa. Di ba? Bakit? Kasi nga, andun yung worriness. Kasi minsan, sabi nga nila, kung sino pa daw yung gumagawa ng tama, di ba? Yung pa yung naaagrabyado madalas. Tama mo ba yun? Di ba? Kaya yung iba, alam niyo, nung panahon ko noon, naalala ko nung ako'y nagkatrabaho pa sa post office, sabi ng aking pinaka-mentor, o kumpare ko noon, kasi siya yung unang-unang sa akin, nagturo sa akin kung paano mag-deliver doon sa area na ng aking area na dideliveran. Sabi niya, alam mo, hindi ka tatagal dito sa post office hanggang gumagawa ka ng tama. Kailangan marunong kang maggulang. Okay? So, yun ang ginawa ko. Nagulang din ako. Nagtagal naman ako. Sa biyaya ng Panginoon, ako'y umabot ng 18 years. Okay? Sabi ko, totoo pala yun. But, minsan, ganun din naman sa buhay natin. Diba? May mga tao sa ating buhay, madalas gusto natin talagang makalapit sa presensya ng Lord, but because of worriness, nauuna sa atin yung alalahanin na baka wala tayong panggastos, okay? Baka wala tayong pangkain. Kaya instead na magpunta tayo sa church, mas inumunan natin mag-double, mag-extra income, di ba? Mag-double time, mag-overtime. Kasi nga, worry. Tama ba yan? So, sabi ng Lord, if you want change, you have to stop worry. Then, pangalawa, ano daw yan? Yan, stop storing treasure here on earth. Okay? Sabi niya doon sa may verse 19 ng Matthew chapter 6, okay? Huwag daw tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan may magnanakaw, okay? May mga insekto, may mga salot na magpapabulok. Okay?
Tumisa yung mga bagay na talagang hirap tayo magbago talaga. Kasi nga, ang puso natin, sabi nga kanina no, sa verse 21, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Okay? Kung asan yung nagpapasaya sa iyo, nandun yung iyong puso. So, ganun din naman, ngayong umagang ito, kung nasaan, madalas, ang ating treasure, o ating tinitreasure, madalas, nandito sa lupa. Di ba? Tama ba yan? Pag nakakita ka ng red doors, nakakita ka ng ginto. Di ba? Tama ba yan? Di ba sinasabi nung ano bang kanta ng Eraserheads? Di ba? Yung Spolarium. Tama ba yan? Sino yung nakakalam ng Spolarium? Grabe, ako lang bakit may kilala ng Eraserhead. Grabe naman kayo. Ha? Hindi ako kumanta. Di ba? Yung itihalin tulad yun eh. Yung serbesa sa gintong ilumin. Okay? So, ito yung madalas nagpapasaya sa tao. Money. Di ba? Yung mga kaperahan. Di ba? Ito yung mga madalas nagpapasaya sa tao eh. Kaya minsan ginagawa talaga natin yung best natin para hindi ito mawala. Okay? Kaya kahit anong gusto mong magbago, kahit gusto mong maging mabait, pakiramdam mo, nauubos na yung pera mo, gusto mong mamigay na mamigay. Pero dahil worried ka, and your treasure is here on earth, at tinitreasure mo, kayamanan mo, kahit gusto mong magbago at gusto mong maging mabait, mamigay ng pera, hindi mo magagawa. Why? Kasi nga, pilit ka nag-i-store o pilit ka nag-iipon ng kayamanan na kung saan nasisira. Tama ba yan? So, pangatlo, ano yung stop natin? Yan. Stop seeking life in material things. Sabihin, huwag nating hanapin ang tunay na buhay sa mga material na bagay. Okay? Yung loved one mo, pwede yan maging buhay mo. Tama ba yan? Di ba? Madalas sinasabi ng tao, madalas yung mga magulang, di ba? Inuuna nila yung mga business, yung trabaho, then sinasabi nila sa kanilang mga anak, di ba? Ginagawa namin ito para sa inyo. Pero sinasabi ng mga anak nila, hindi yan ang gusto ko, gusto namin kayo. See? Ang tao madalas hinahanap yung buhay sa mga material na bagay. Nakakalimutan natin that we can enjoy life even without material things. Alam niyo, isa sa pinaka-gusto ko napapanood na short film sa Facebook, yung yung mga videos nung unang panahon. Okay? Yung mga unang panahon, sabi ko, yung mga batang 80s, yung mga batang 90s, tapos yung mga batang 90s, taas ang kamay. Huwag na kayo mahiya. Grabe, dalawa lang kami dito batang 90s. Grabe, 90s. Ha? 80s, sige, yung batang 80s? Batang 70s? 60s? Baka pababa kayo eh. Diba? Nakikita ko yung mga caption doon sa Facebook, yung kung saan sabi nyo, ito yung mga panahon, sabi niya, swerte ka kung naranasan mo to, di ba? Yung mga batang naglalaro nung shato, yung naglalaro ng piko, di ba? Kasi ngayon, mga panahon ngayon, puro gadgets. Di ba? Pakiramdam nila yung buhay nila, hindi mabubuo, hindi makukumpleto without gadgets. Pero noon, yung mga bata noon, kahit ano, pwede. Di ba? Even yung tansan, di ba? Yung kahalang sigarilyo, yung balat ng candy, di ba? Kulang na lang yung mga bata nung araw, basurero. Naalala ko nung araw, pag naglalaro ako, inuuwi ko sa bahay namin, ang daming tansan eh. Sinasabi sa akin ng tatay ko, ano yan, hindi mo ka na naman ng basura, papakain ko sa iyo yan. Tinatapon ko na lang kasi hindi ako nanghihinayang. Tama ba yun? Minsan gano'n din ang tao. We keep on seeking life in material things. But, we can enjoy life. And we can enjoy life without these things, mga kapatid. Alright? Huwag mo tayo mag-focus sa mga material na bagay sa ating buhay. Para makalimutan natin kung ano yung pinakamahalaga. Okay? Sabi ko nito, yan,
If we want change, kailangan nating matutulang alisin at itigil ang mga bagay na pinapahalagahan o yung mga nagpapasaya sa atin. Okay? Kasi madalas ito yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay magbago. Sabi ko ito, kung itong mga bagay na ito ay dapat nating ihinto sa ating buhay, ano naman daw yung ating dapat i-start? Okay? Sabi ko dyan, una, sige, post mo na. Binalik mo, alam mo. Okay. Yan. Sabi niyo dyan, start trusting God. Okay? Imbis na ikaw ay mag-worry, okay? Imbis na mag-worry ka kasi maganda ka naman, kasi gwapo ka naman, pero ba't wala ka pa rin boyfriend, wala ka pa rin love life? Imbis na mag-worry ka, trust God that He has a perfect someone for you. Diba? Hindi kinig si Pio. Ang ingay ni Pio, kinikilig sa... Diba? Ganun tayo kapag ikaw wala kang makain, okay, imbis na mag-alala ka, babagabag ka kung saan mo hahanapin yung pagkain mo, trust God. Kasi sinabi nyo sa Matthew chapter 6, di ba? Na yung mga flowers, yung mga birds, hindi mo sila nagtatrabaho pero pinapakain sila ng Diyos. Ikaw pa kaya na nilalang ayon sa kanyang wangis. Special ka na eh. Sabihin mo sa katabi mo, special child ka. Di ba? Parang ibang dating. Special tayo sa paningin ng Diyos. Hindi ba niya kayang ibigay kung ano yung mga kailangan natin? Amen? So, stop worrying and start trusting God. Pangalawa, sabi ko dito, yan, start seeking God's kingdom first. Sabi sa verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Imbis na hanapin natin yung buhay sa material na bagay, hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Unahin natin pagharian tayo ng Diyos sa ating buhay. Okay? And then makikita natin, we realize that God is good all the time. Amen? Sabi nung Bible verse kanina, di ba, sa Jeremiah chapter 33, I will show you great and marvelous things. If we will keep on trusting God, seeking His kingdom, we will see great and marvelous things. Amen? Di ba? Magkakaroon tayo ng joy sa puso natin eh. That's marvelous things. Amen? Pangatlo, ano ba yung start natin? Yan, start obeying God. Magtuto tayong sumunod sa Diyos. Okay? Diba? Napakalaking bagay niyo ito. Yung ating pagsunod sa Lord. Makikita natin sa Deuteronomy, yung kahalagaan ng pagsunod sa Diyos. Okay? Kasunod doon, ng ating pagsunod sa Diyos, kapalit noon, malaking blessing. Okay? Maraming blessing. Baka hindi natin kayang saluhin yung mga blessing na yun. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom, anong meron? Sige, kunwari na sa family feud tayo. Ha? Ano ang makikita mo sa kaharian? Hari, di ba? May hari, syempre. Kapag may hari, may rules. Tama po ba yan? Di ba? So, ganun na. Sinabing, seek ye first the kingdom of God, nais ng Lord, na hanapin natin yung kanyang rules sa buhay natin. And obey Him. Okay? Sundin natin yung kanyang kalooban kasi siya ay ang Diyos ng mga Diyos, King of Kings, Lord of Lords. Amen? Susunod yan, ano yung sisimulan natin? Start. Yan. Start investing treasure in heaven. Okay? Kanina, stop storing treasure here on earth. Okay? Nais na itigil natin yon, and let us start investing treasure in heaven. Kasi nga, tayo habang tayo nag-i-invest ng treasure natin sa heaven, meron tayong assurance na ito yung panghabang buhay. Tunay merong forever. Sinong di niliniwala sa forever? Ha? Dapat dalawa, tatlo, dami pa lang mga nasaktan dito ah. May forever.
Di ba? Tama ba yun? Kung sasabi ko nito, yung matatagpuan natin, walang iba kundi sa kaharian lamang ng Diyos. So, ibig sabihin, habang tayo dito sa lupa, imbis na tayo ay nag-i-store at busy tayo, okay? Habang tayo busy sa pagpapayaman, basahan na rin natin, o isabay na rin natin, okay? Hindi ko ba sinasabi huwag tayo magpakayaman eh. Okay? Ang sinasabi ko is, huwag tayong mag-alala, huwag natin yakapin yung yaman, yung material things sa buhay natin, na parang kapag nawala, mamamatay na. Okay? Hindi ko sinasabing huwag kang magpakayaman. Pero sinasabi ko, you can use that wealth by investing treasure in heaven. Di ba? By doing good deeds. Okay? So, pang susunod, pang 5, ano daw yan? Yan. Start giving our hearts to God. Bisan ito yung mahirap. Yung isuko natin yung aming puso sa Diyos. Di ba? Tama ba yan? Mas kasi kahit sabihin natin, Lord, sinusuko ko na ang lahat. Pero pag dumating yung kakapusan, ginagawa pa rin natin kung ano yung alam natin tama. Kung alam na, kung ano yung mga bagay na tingin natin okay. That's not surrendering to God. Surrendering to God is unahin mo siya sa buhay mo. Okay? Ask Him, Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay mo? That's giving our hearts to God. Sabi ko dito, sa ating pong challenge to change, i-encourage po tayo, okay, ng mabuting balita ng Panginoon ngayong umaga ito, na baguhin daw natin, hindi lang yung laman ng ating isipan, bagkus yung laman o yung nilalaman ng ating mga puso. Dahil again, kung nasaan daw po yung ating kayamanan o yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, naroon madalas ang ating puso. Kaya the question is, what is your treasure? Ano yung bagay na nagpapasaya sa iyo? Kung ang nagpapasaya sa iyo, sa iyong buhay, masasabi mo ang Diyos, yung puso mo, tunay, nasa Diyos. Yung puso mo nasa Diyos, kung paano siya paglingkuran, kung paano siya sambahin, kung paano siya papurihan. Amen? Kung paano siya susundin. Pero kung ang puso mo, o yung nagpapasaya sa iyo, ay yung mga bagay dito sa sanlibutan, masasabi ko yung puso mo, nasa sanlibutan din. Amen? Diba? Tama? Kung ang puso mo, o yung tinitreasure mo, madalas tawag ito, yung swimming pool, diba? Hindi ka nagmamadyo, mga swimming pool, madalas yung swimming. Diba? Yung mga nag-gold, sino dito yung nag-gold? Diba? Kung tinitreasure mo, madalas yung gold. Diba? Madalas ka nag-gold course, gold, ganyan. Okay? Yung puso mo nandun din eh. Diba? Parang pakiramdam mo, hindi kompleto yung buhay mo pag walang gold. Amen? So, kailangan natin makita, mga kapatid, we cannot serve two masters. Kailangan talaga natin alisin ang isa. Kasi nga, kung hindi natin gagawin yon, okay, maaaring ayawan natin ito, maaaring maghalit tayo dito, maaaring yung isa mahalin natin, yakapin natin. Kaya kailangan talaga natin mamili, mga kapatid. If you want change, if you accept the challenge to change, kailangan handa ka alisin yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo na maaaring maging hadlang ng paglapit mo sa Diyos. Sabi dito sa umaga pong ito, as we accept the challenge to change, let us change our hearts by investing our treasure in God's purpose. Yan, nakalagay pala siya, no? Let us start investing our treasure in God's purpose, God's plan, and in God's kingdom. Okay? Yung treasure na yan, kung i-invest natin yan dyan, andun yung magiging puso natin. Yung puso natin, andun yung God's purpose. Ano ba ang purpose ng Diyos sa iyong buhay? Ano ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kaya mo bang paghariin ang Diyos sa iyong buhay? Amen?
Unahin po natin bigyang halaga po ang pagharian tayo ng Diyos sa ating pong buhay. Alam niyo, I want to encourage everyone, no po tayong matakot. Sabi ko dito, huwag po tayong matakot to give up earthly treasure in exchange of heavenly treasure. For the Lord our God is a good rewarder. Okay? Yung ating Diyos ay talagang mapagpala. Kaya huwag kang matakot na mawalan ka ng anuman sa pakiramdam mo nagpapasaya sa iyo. Kasi yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo na inilet go mo, papalitan yan ng Diyos ng higit pa. Sabi nga again, I will show you great and marvelous things that you have never known. Yun ang sabi ng Diyos. Okay? So, huwag kang matakot to give up. Huwag kang matakot to let go. Kasi ang Diyos natin, He is a good rewarder. Sa Kanya nagmumula yung lahat ng good gifts. Di ba? Sabi ko ito, sa Kanya nagmumula yung gifts that last forever. Okay? Kaya imbis na matakot ka na baka mawala yung pera mo, kaya di mo magawang magtumulong sa kapwa mo, let's come to think, ang pera nananakaw. Ang pera nawawala. Di ba? Yung 1,000 mo, pumunta ka lang ng Mega Mall, uuwi ka piso na lang. Kasi wala nang value ang pera. Okay? Kaya ibig na matakot kang mawala yung mga bagay na to, gamitin mo yung mga bagay na to to invest in God's purpose. Okay? Sabi ko ito, sa ating pagnanais na mabago ang ating buhay, magagawa lang po natin iyan kung magagawa natin i-prioritize ang ating Panginoon sa ating buhay. Sa verse 33, again, sinabi niya dyan, seek ye first. No? Andun yung salitang first. Yung priority. Okay? Sabi ko ito, kung uunahin natin si Lord at makakaasa po tayo na tayo po ay sasamahan niya, tayo ay pagpapalain niya, makikita po natin no, yung mga ilang verses sa chapter 6 ng Matthew, sa verse 4, verse 6, at saka verse 18, pare-pareha sinabi doon. No, sabi nga rito, ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mong lihim, no, yung kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Okay? That's it. Yung purpose ng Diyos sa iyo kasi maging blessing ka sa iba eh. Okay? Na instead na mag-worry ka, instead na hanapin mo yung buhay sa material na bagay, gamitin mo yung material na bagay to invest treasure in God's purpose. Amen? Kasi nga, ang treasure sa Diyos, it will last forever. Kaya huwag kang matakot na mawala. Huwag kang matakot na maubos dahil kahit kailan, hindi mauubos ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Baka dumating pa sa punto, ikaw na mismo ang umayaw. Ganun kadakila ang Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. Amen? Sa akin pong pagtatapos, ang napangiti si Princess. Nakarinig yung pagtatapos. Ang sinasabi ho sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Okay, sino yung may mga Bible na dala? Buksan nga po natin yan. 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. Sabi niya ho dito, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magpataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Praise God. Napakagandang Bible verse po na yan. 1 Timothy 6, 17 to 19. Makikita natin dyan, no, pinapaalalahanan pa rin tayo ni Apostol Pablo that let us stop to put our treasure sa mga bagay dito sa lupa na kung saan nawawala, nanganakaw, nabubulok, at nauubos. But instead, let us start to put our treasure sa kayamanang nagmumula sa Diyos
na kailanman hindi nauubos. Ito yung mga kayamanan na nagbibigay sa atin ng kagalakan, kayamanan na nagdudulot sa atin ng kasapatan. Amen? Start to put our treasure, pangalawa, by doing good deeds in giving out of love. Amen? Sabi niya ron, magpakayaman tayo, hindi sa material na bagay, pero sa paggawa ng mabuti. Amen? This is treasure. Okay? Sa bawat ginagawa nating mabuti sa isang tao, treasure po yan. Maaaring yung iba na tinutulungan natin, hindi showy na tao, di ba? May mga tao kasi hindi showy. Yung hirap sila mag-thank you. Pero deep inside, ite-treasure niya yun. Masasabi niya na, alam nyo, yung taong yun, yung time na walang-wala ako, siya yung tao lang na lumapit sa akin, na tumulong sa akin. See? Treasure. That's treasure. Amen? Pangatlo, sabi ko dyan, let's start putting our treasure sa pag-invest sa ating future. Okay? Ano ba yung future mo? Asan ang yung future? Okay? Sabi ko dito, yan, kung gagawin po natin yan, makikita natin yung asan yung ating future. Our future is in God's kingdom. By investing everything we have in God's purpose, we are investing in our future, and that is our in God's kingdom. Okay? Sabi ko ito, again, for where your treasure is, there your heart will be also. Sabihin, as long na nag-i-invest ka ng future mo sa kaharian ng Diyos, ang puso mo laging nandoon sa kaharian ng Diyos. Nandun lagi patungkol ang isip at puso mo sa pag-i-invest ng iyong future kasama ang Diyos sa kanyang kaharian. Amen? By loving people, by loving God, you have the future. Amen? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mawalan. Okay? This 2024, again, this is a year of challenge. And this month of January, ito yung first challenge sa atin. Yung challenge to change. Kung dati, hirap ka talaga, okay? Hirap kang tumulong sa kapwa mo, hirap kang magbigay sa kapwa mo, hirap kang mag-let go. Nawa ho, itong message ng Lord ngayong umagang ito, yung stop and start. Ito yung sa isipan natin. Na before we do things na hindi nakalulugod sa Diyos, tumatak sa ating isipan yung stop. Okay? Yung mga bagay na everyday na ikaw ay mag-aalalang muli, na baka ikaw wala maubusan, baka ikaw kapusin. Before ka pa mag-alala, sinasabi sa iyo ng Panginoon, stop. Because our God is a good God. Hindi niya hayaan na dumating sa point na masakit ka. Kasi nga, you are special in God's sight. Amen. Para po sa aking reflection question, nawa ko mapagpulay-pulayan po natin sa ating pong buhay. Sabi ko dyan, will you accept the challenge of losing everything to gain total change for God's kingdom? Kaya mo ba? Kaya mo bang tanggapin itong challenge na to? Kaya mo bang alisin yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Kapalit naman ng mas lalong mahalaga at hindi walang iba kundi ang kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Will you accept the challenge? Kahit wala rin lalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami sa iyo, Lord, ay patuloy, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong mga mabuting balita, Panginoon. Lord, salamat sa pagtutuwid, O Ama.
Dahil tunay, Lord, minsan talaga andun naman, Lord, yung desire namin eh. Andun naman talaga yung desisyon namin na magbago, kaya lang, andun lagi yung pagtatalo, Lord. But today, we thank you. Thank you, Lord, kasi nakita namin how to stop and yung urgent that we have to start. Lord, tulungan mo ang bawat isa mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, hanggang sa aming bawat buhay, O Ama. To start to live our lives according to your plan, according to your purpose, O Lord God. Maaaring, Lord, yung mga first-timer ngayon, hindi ka namin nakikilala ng lubusan, O Ama. Pero siguro, Lord, sapat na rin. Sapat na rin, Lord, na kinikilala ka namin mabuting Diyos. Naging panghawakan namin, O Ama, for us also to stop worrying. Lord, maraming salamat kasi wala kang ibang desire sa aming buhay kundi mabubuting bagay lamang. Kaya lang, napapasama lang yung mga bagay na Lord, kasi mas nauuna namin sinusunod kung ano yung gusto namin. Akala namin kasi, Lord, ito yung totoo, ito yung mabuti. Nakakalimutan namin, Lord, that our lives is from you. Nakakalimutan namin na yung buhay namin galing sa iyo, Lord. Kaya mas lalong kilala mo ang bawat isa sa amin. Dahil kilala mo nga ang bawat isa sa amin, Lord, alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Alam mo, Lord, kung ano ang pinaka-best para po sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we pray, Lord Jesus, help us, Lord. Help us, Lord, to start a new life. As we accept the challenge to change, Lord Jesus, give us the strength. Bigyan mo nga kami, Panginoon, ng lakas ng loob para i-let go yung mga bagay na akala namin nagpapasaya sa amin pero hindi pala. Yung mga bagay na masaya ngayon pero yung andulo pala kapahamakan. Again, Lord, without you, we are nothing. Without you, we can do nothing. Kaya sa umagang ito, Lord, we humbly request to you, fill our hearts, Lord. Fill our minds, Lord. Give us a new heart, a new mind, and a new spirit, Lord, na nakafocus lamang dito sa challenge na to. Nakafocus lamang for a change. Yung change ng better version of us, Lord. Sino ba sa amin, Panginoon, yung may mga past regrets, past mistakes. Sa umagang ito, Panginoon, nililet ko namin, Lord, na lahat. I-fill mo kami, Panginoon, ng yung Holy Spirit na siya mag-comfort sa amin. For us to be able to move forward, O God, to move on. Lord, again, thank you for your good news sa umaga pong ito. I pray, Lord, na ikaw siyang patuloy na kumilos, humipo sa bawat puso't buhay ng bawat isa po sa amin na naparito sa iyong bahay-sambahan, ganoon din sa aming mga Hope Church, Lord, sa mga first-timer na maaabot ng live streaming na ito, Panginoon. Hindi ko man sila nakikilala ng lubusan, O Ama. Hindi ko man alam kung ano yung mga pinagdaraanan nila, Lord. Pag sa iyo ko pinagkakatiwala, Lord, ang lahat. Sa iyo mayamang biyaya, O Diyos. Again, purihin ka, O Ama. Sa iyo, Lord, ang katakilaan, lahat ng kapurihan, at lahat ng pagsamba, pinakamataas na pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. At inaniya ko po yung ating
leader na siya maguguna po sa ating pong Lord's Supper. Tayo po pumikit at tayo manalangin. Ama namin na sa langit, napakabuti mo po, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami, nakaparinig ng iyong magandang mensahe po, Lord, sa bawat isa sa amin na pumasok sa aming puso't isipan, Lord. Lord, sa umagang ito, narito ang iyong katawan po, Panginoon. Tinapay simbolo ng iyong katawan po, Panginoon, at ang Diyos na naging tungkol ng bayubay na sa cross po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito po, Panginoon, ay ito ay lagi na paalala sa amin po, Panginoon. Lahat namin ito ay amin ang pinabalik sa iyong anak na si Jesus. Amen. Habang binabahagi po ni Nanay Sari itong mga katas na ubas at hostya, okay, I want to encourage everyone to pray. Okay? Manalangin tayo sa Panginoon na loobin ng Lord na tayo ariin niyang ganap sa pagtanggap ng mga biyayang ito. Dahil andun yung paalala ni Apostol Pablo na kung sino man ang tumatanggap ng hostya ng katas na ubas na ito na hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay nagkakasala sa kanyang harapan. Kaya nawa sa ating pagtanggap, tayo ay manalangin sa Panginoon. Let's ask forgiveness. Let's ask for sanctification para po sa ating Panginoon. Ganun din sa ating home church. Dinadalangin ko na kunin na rin natin yung ating inihanda na tinapay o yung biscuit o yung katas na ubas at sama-sama tayo sa isang espiritu na alalahanin po ang mayamang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa umaga po ito. Bilang paggalang po sa ating Panginoong Kristo. Taas po natin ang hostya na sumisimbolo sa kabanal-banalang katawan ng ating Panginoong Kristo na napako sa cross para sa ating mga kasalanan. Sinasabi, for I received the Lord, but I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay ko lang tagipin. Praise the Lord. Taas naman po natin ang katas ng uban na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang na talisay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang umargos sa cross ng Kalbaryo bilang katubusan po ng ating mga kasalanan. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Glory to God po. Patuloy ko tayo magbalik ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amang banal mo o Diyos, naparito kami, Lord, para ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, Panginoon, pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, Lord Jesus, that even we are not deserved, Panginoon, even we are not worthy, Panginoon, sa pag-ibig na ito, O Diyos. But again, mas pinili mo pa rin, Lord Jesus, na Ikaw, O Lord, ay maparusahan, Ikaw, Panginoon, ay mapako sa cross bilang katubusan ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Purihin ka na, Panginoon. Ito ang aming sawang panalangin na may pagpupurit pasasalamat sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. God bless po.
Amen. Para po sa ating offering, samahan niyo po kung basahin ang banal na salita ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Nasabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Masaya po ba tayo na nagbibigay tayo palagi sa Panginoon? Amen. Dapat lang po Kasi kung uunahin po natin yung mga, sabi nga ng mensahe ng Panginoon kanina, stop worrying. So, ibig sabihin, kung unahin natin yung mga material na bagay, magiging masaya tayo, oo, pero it's temporary. Pero kung uunahin natin na magbigay para sa Panginoon, lifestyle na po ito. No? Kasi si Lord lang naman na nagbibigay. Siya lang ang Lord, si Lord lang ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Saglit lang po ang mga material na bagay nawawala. Pero pag sa Panginoon ang uunahin natin, sigurado po tayo. Amen. Sabi po nung sinabi ni Pastor kanina, no, stop worrying. Pero yung positive na sinabi ni Pastor, sabi ni Pastor sa message siya kanina, start trusting Him. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Hayaan natin yung mga, ano to, magbibigay ba ako sa Lord? O nag-aalinlangan ka na baka hindi ko mabibili yung bagay na gusto ko? O magbibigay ako sa Panginoon? Kaya kailangan sa umagang ito, no, sabi ng Panginoon, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Iniibig niya kasi yung hindi tayo nag-aalinlangan. Hindi tayo magbibigay ba ako o kasi pag ito binigay ko sa Panginoon, baka mamaya hindi ko mabili, gusto kong bilhin. So, kailangan, sabi ng Panginoon, mas lalo niyang pinagpapala yung ang puso ay para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ang lahat ng mga kapatiran na masaya, na magbibigay para sa Panginoon, i-encourage ko na tayo po lahat ay tumayo. Itaas natin ang ating mga offerings, ang ating mga tithes. Yung mga wala pong sobre, pwede rin naman po tayo mag-offer sa Lord, kahit wala po tayo sobre. Amen. Taas po natin ating mga offering. Hallelujah! Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Thank you, Panginoon, sa mensahe mo. Turuan mo nga kami, Panginoon, na kayo po ang palagi namin unahin sa buhay namin. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kasi naniniwala kami that you are our provider, O Lord. Kaya hindi mo kami pababayaan. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi mag-worry sa mga bagay, Panginoon, na gusto namin makamtan. Tulungan mo kami, Panginoon, turuan mo kami, O Lord, na palaging kayo po, Panginoon, ang nasa puso namin. Kasi gaya ng sinabi niyo, Panginoon, yung punasan ng aming kayamanan, nandoon ang puso namin. Kayo ang aming kayamanan, Panginoon. Sa inyo kami nagtitiwala. Kaya ang puso namin, Panginoon, naririto, batid mo, O Lord, ang puso namin, na masaya kami magkakalo para sa iyo, O God. Because we are already blessed, O God. Pinagpala mo na kami. Kaya naririto, O Lord, tanggapin mo ang aming mga offerings, O God. Ang aming mga tithes, Panginoon, para sa iyo ito, Lord, para maluwalhati ka, O Lord, sa buhay namin. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, O God, ang aming mga kabuhayan, O Lord. Itinataas namin ito lahat sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, ng sagunan, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na magsiserve sa iyo, magbibigay, Panginoon, lahat na ibabalik ang papuri para sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, galing po sa aking mga kapatiran, Panginoon, na hindi po nagkaloob sa umagang ito. Bless them also, O Lord. Patuloy niyo rin po silang pagpalain na sa ganun, O Lord. Sa mga darating na panahon, O God, ay makita nila na kayo po, Panginoon, ng Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay, kaya kayo po ang nararapat namin unahin, O Lord. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon. You deserve all the glory, all the praises, O Lord. In Jesus' name, Amen.
ating announcement. Amen po. Bago po muna tayo mag-announcement, napakaganda po na mensahe po ng ating Panginoon. Amen po. Sabi po doon, kailangan po nating bitawan yung mga bagay na tinitreasure natin. Kasi we cannot serve. Ano daw po? We cannot serve two masters. Sabi po doon, no one can serve two masters. Yun naman po yung napakaganda po nun na tayo po ay inaanuhan, sinasabihan na manatili po tayo dun sa kagustuhan ng Panginoon, hindi yun sa kagustuhan natin. Amen po. And yun na po, tayo po lahat ay mapupunta po sa ating announcement. Kada po Sunday, we have Sunday celebration. This is 9 o'clock a.m. po. Ganon din po, meron din po tayong Sunday school. Ganon din po siya every Sunday. Nakasama po natin. Nandito po sila ng praise and worship, pero po bumababa po ang ating mga kids para po sa kanila naman pong sariling gawain. And ganoon din po sa ating mga leaders, we have Wednesday po. Kada Wednesday po tuwing 7 o'clock p.m. Ang bawat leaders po ay nagpapalakasan at ito po ay nagaganap sa iba't ibang pong tahanan ng bawat leaders po. At next naman po, we have Night of Prayer. Ito naman po ay kada Friday. Meron po tayong tatlong category tuwing Friday. We have Night of Prayer, Night of Encouragement, Night of Empowerment, and Night of Praise. Kaya po tayo po ay inaanyayahan na dumalo po kada Friday dahil po iba't iba po ang ginagawa natin kada Friday. Ngunit isa lamang po ang pinakapuso ng ating ginagawa at ito po ay yung makilala pa po natin ang ating Panginoon ng lubusan at makapagpalakasan ng sama-sama po kada Friday. At discipleship po, ang bawat isa po ay may kanya-kanya po disciples at ginagawa po ito na nakabase po sa usapan po ng bawat disciple group po natin. So, kindly check your leaders kung kailan po kayo mag-lead. At meron pa po tayong pahabol, meron po tayong gaganapin na dedication po ngayong tanghaling ito po. So, maaari lamang po ang mga gusto pong manatili upang maka-witness po ng ating baby dedication po for Baby Koy Koy, ay maaari po kayong magstay, manatili po para po ma-witness po natin na ma-dedicate po si Baby Koy Koy. So, yun lamang. Ayun po, kung hindi nyo naman po, kung may dapat po kayong gawin at kailangan nyo na pong umuwi, pwede rin naman po. But we encourage you to stay. Yun lamang po. Atin na pong tatawagin ang ating praise and worship for our victory song. Dahil sabi po di ba, stop for reading, ina-accept ba natin yung challenge? Parang ina-accept pa. Ina-accept po natin yung challenge? Sabi mo nga, yes, Lord! Siyempre dapat di gawin, parang bibili. Sabi mo nga, yes, Lord! Stop for reading! Start obeying!
Let us all continue to pray. Sa umaga nito, Panginoon, muli o Diyos, kami sa iyo, Lord, ay napupuri, nagpapasalamat o Ama. Salamat, Lord, sa iyong buhay o Diyos. Salamat, Lord, sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong pag-ibig o Ama. Sa umaga nito, Panginoon, sa aming pong pagtatapos, Lord Jesus, salamat sa katagumpayan ng aming pag-aawitan, sa katagumpayan ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita o Ama. Tawa, Lord, sa pagtatapos na ito, Panginoon, sa aming pag-ihiwa-hiwalay, Panginoon, hayaan mo, Lord, na saluhin namin, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala. Taas mo natin ang mga ating mga kamay, saluhin natin ang pagpapala ng Panginoon. Pasaganain nawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa inyong buhay. Sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng bagay na iyong ihipuin. Nawa i-bless ng Lord ang lahat ng bagay na ito para ikaw ay maging pagpapala sa marami. Sa bawat pagpapala iyong matatanggap, nawa magamit mo ito bilang investment in God's purpose, God's plan, and in God's kingdom. Nawa patuloy kang magliwanag sa komunidad at sa pamilya na iyong ginagalawan. And may the glory, honor, and power of the Lord be upon you. Sa umaga ito, kasaganain kayo nawa, patuloy ng Panginoon sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Kung sino man na may mga karamdaman, tanggapin mo ang pagpapagaling ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa buhat, sa pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, pagsama, pagpapalakas at pag-aliw ng banal na Espiritu. Pumayo tayo, taglay ang lahat ng pagpapalang ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God po. Maaari po tayo magkamayan bilang magkakapatid sa Panginoon. God bless po sa bawat isa.